ko, akala ko ang cellphone ko di dahil, Diyos ko, patapon na talaga itong cellphone ko. Aloka, kapag bili na ako kanina, nabura ang cellphone. Sarap ko na ibato. Ay, Diyos me, nakakaloka. Luma na kasi yung cellphone ko di dahil, kaya nagkakaproblema lang sa pag-video. Ay, nagtatrabaho talaga ako. Bili talaga ako ng cellphone. Sa dami ng bagong lumang cellphone ngayon. Sayang naman nakang video kanina. Tara tayo na mag-ano. Ay, tara tayo mag-chismis-chikahan naman tayo. Nauusan ka, kulang ako makakape. Para sa iyo, alam mo naman, ang hilig ko magkape, ang chismis. Nainis ako. Yun, kasi napachika ako sa'yo di dahil. Tara tayo na mag-chismis-chikahan na tayo. Mag-chismis-chikahan na tayo. Kasi dati, may nakatrabaho ako. Yun, yung katrabaho ko na yun, naging close sila hanggang sa napachika siya sa akin. Hindi ko akalain na magchika rin siya sa akin. So dumating sa point na kinismis niya sa akin na kasal siya kasi nagmahal siya ng sobra. Nagkaroon siya ng tatlong anak niya. Masaya siya kasi maging mag-ayos ang trabaho ang samahan nila mag-asawa. Siya hindi siya nagtatrabaho kasi nag-alaga siya ng mga anak nila. So dumating sa point na kailangan mag-abroad ng asawa niya. Kahit ayaw naman niya kasi gusto niya sama-sama lang silang pamilya. Kasi yung lalaki, pinush niya mag-abroad para mas lumaki yung kita. Kasi nga yung anak nila. So, hanggang sa dumating sa point na sa okay sila, naging okay yung relasyon nila mag-asawa kahit na ilang taon na nakalis yung asawa niya. So, hanggang sa dumating sa point na hindi niya talaga inaakalang mangyari. Ang isang pakikipagrelasyon at pagkakaroon ng isang pamilya, hindi mo talaga masasabi. Kaya nalulungkot siya. Siguro sobrang problema niya, napachismis siya. Kasi gusto niya ng kausap. Hindi ko nakalain na mga ganun pala nangyayari. So, dumating si Girl Luna. Naging malungkot siya dati dahil sa isang pamilya niya. Kasi yung parents niya, nagkahiwalay. Nagkahiwalay yung parents niya kasi nga, nagkaroon din ng ibang karelasyon yung tatay niya. Hanggang sa tumanda yung parents niya, ang nanay niya, ang nag-alaga sa kanilang magkakapatid. Hanggang sa nagkaroon na rin siya ng karelasyon. Hanggang sa naging kasal na rin siya. Kumbaga, pinayos sa kanya ng nanay niya na ayusin ang pagiging relasyon para maging okay ang kanilang pamilya. Kasi ayaw din ng nanay niya na magkaroon siya ng ganung pamilya kagaya ng nanay niya. Kaya nalungkot din siya yung namatay ng nanay niya kasi matanda na. Hanggang sa dumating sa point na hindi niya akalain na kung ano yung pinayos sa kanya ng nanay niya, hindi niya akalain na hindi matutupad. Natutupad siya kasi hindi niya akalain na kakaproblema din sila mag-asawa. Kasi sobrang taon na magkakasama sila mag-asawa. Hanggang sa lumaki yung anak niya, mga mag-high school. Hindi niya akalain na yung asawa niya nagkaroon ng kasalanan. Nagkaroon ng kasalanan yung anak niya. Natakot siya sa pagiging single parents. Kasi siyempre hirapan din siya kasi hindi matagal siya nagtrabaho eh. Kasi nga, nag-aalaga ng tatlong anak. Hanggang sa dumating sa point na kailangan niya magtrabaho para sa mga anak niya. Pero yung asawa niya, kinausap pa rin niya. Kasi nga, kahit gusto makapagbalikan ng asawa niya, umayaw na siya. Ayaw niya na. Para sa kanya, ayaw niya na maulit kasi. Pero yung nangyari sa kanyang parents niya, ayaw niya maulit. Yung parang takot siya na maulit-ulit, masaktan. Yun, dumating sa point na nag-usap din mag-asawa, yung ex-husband niya na bilang isang responsibilidad, bilang isang tatay. Kasi kasuhin mo yung mga anak. Para sa kanya, kahit pabayaan, kalimutan na yung siya ng asawa niya. Kasi yung mga anak niya, mag-alagaan pa rin habang sa pag-aaral niya hanggang makapag-graduate bilang college. Yung asawa naman masaya siya kasi kahit nagkaroon ng pagkakamali ang asawa niya bilang asawa. Pero yung mga anak niya, nalulungan naman siya palagi. Ang hirap talaga pag-relasyon, pakalok ka talaga. Ayun, hanggang sa nag-aaral yung mga anak niya hanggang college, wala siya naging problema. Pero syempre, naboboard siya sa isang hirap sa bahay. Gusto niya na magtrabaho. Para ma-enjoy ba siya? Ayaw naman yung mag-stay sa bahay para ma-stress siya ng ma-stress sa alaala, di ba? Nagtrabaho siya sa company. Siyempre, sa pag nagtrabaho kasi, hindi mo talaga maiwasan din na may makikilala. Ganun naman talaga napunta ka sa isang company, hindi mo talaga minsan maiwasan ng may makikilala. Kung nakapagkaibigan siya, yung mga naging kaibigan ng mga babae, mga katrabaho sa grupo, yung mga lalaki, hanggang sa dumating sa naging close mo talaga mga katrabaho niya. Pero may mga time na hindi rin niya inaasahan na may isang kaibigan na katrabaho na magugustuhan siya. Kasi alam niya mismo na gusto siya ng lalaki, gusto siya maging karelasyon. Magalaki nagpupush yung lalaki na lahat binibigay niya ang trabaho, tulong-tulong dito, sabay kumain, paghahatid sundo, ipupush, inaano siya, para nag-enjoy siya, kasi nag-enjoy talaga siya dito. Kaso, iniisip niya talaga, para sa kanya, iniisip niya na takot siya uli magkaroon ng karelasyon. Para sa kanya, para sa kanya, nagkagusto siya kasi para sa kanya, mabait. Pero iniisip niya kasi palagi na, hindi okay sa kanya naging maayos ang relasyon niya dati sa kanyang asawa, nang hindi niya akalain na, magkakahiwalay din. So, para sa kanya, malungkot siya kasi, nasasaktan pa rin siya. Ayaw niya maulit. Medyo nakaka-recover na siya sa pagiging relasyon ng paghiwalay nila mag-asawa. Kaya ayaw niyang kapag-relasyon ulit. Kaso, aminin man niya o hindi, para sa sarili niya, nagustuhan niya na yung lalaki. Baka parang hindi pa siya ready. Kasi, ayaw niya na masaktan ulit. Dahil sa kanya, medyo nakaka-move siya ngayon. Kaso, may dumarating. Alam naman ng lalaki, yung nangyari sa kanya. Kasi, kinuwento niya na simulat sa pool. Dahil naging close sila. Kaya napachika na rin siya dun sa katrabaho niya ng lalaki. Kasi nagkagusto sa kanya yung lalaki na yun. Na wala naman siyang karelasyon. Wala rin siya naging asawa dati. May naging jowa. Pero never siya naging karelasyon yung lalaki na yun. Kaya umami yung lalaki na. Never siyang naging kasal. Kasi ngayon, na-inlove siya dun sa girl. Kasi para sabi ni girl, ayaw pa niya ma-inlove. Kahit na inaamin na inlove siya, ayaw niya munang masaktan ulit. So, gusto niya sa ngayon, i-push lang muna sa pagkaibigan, maging masaya. Mag-enjoy lang ma-enjoy kasi para sa kanya, ayaw niya muna masaktan. Kaya sinabihan niya yung katrabaho niya ng friendship na inamin niya na ayaw niya muna makapag-relasyon. Kung kung para sa kanya kasi gusto niya maging kaibigan muna kayo. Mag-best friend, tiwala, samahan. Hindi kailangan nadaliin ang pagiging relasyon kasi para sa kanya, pagod siya makapag-relasyon. So, ang magandang payo naman sa kanya kasi sabi sa kanya ng lalaki na sasamahan siya hanggang sila
hanggang sila nagkatrabaho, naging magkaibigan sila hanggang para sa kanya, hanggang tatagal sila sa pagiging kaibigan. Baga hanggang nandito siya, tutulong. Gusto niya mag-enjoy lang mag-enjoy lagi. Kaya, sana, pero inamin niya yung sa lalaki na nagustuhan na rin yung kaibigan niyang lalaki. Pero hindi pa siya ready makapag-relasyon. Yun. Pinaliwanagan na yung lalaki. Kaya nakaintindi naman yung lalaki. Naging responsibilidad siya. Naging, tawag doon yung, magaling naman din makapag-usap na. Kumbaga piniliwanag din yung lalaki na, sige mag-aantay siya, mag-aantay. Hanggang sa, pagmahal na rin sa kanya yung babae. Yun. Ang masaya ngayon kasi, maganda yung relasyon nilang bilang kaibigan, bilang magkatrabaho. Yun. Lagi sila magkasama. Okay naman din ng mga anak niya. Si Girl Lalo, may tatlong anak siya. Pwede na rin naman para sa kanilang nanay nila na maging masaya. Kumbaga, hindi naman nila pinupush yung nanay nila kung gusto na agad magjowa. Siyempre, pagiging pakasal uli ay hindi ganun kabilis at hindi ganun easy. Kasi kasal na eh, kaya hindi na siya makakapagpakasal uli kasi hindi naman talaga sa ibang bansa na pag ayaw mo ng pakasal, papaputol mo na yung papel nilang wedding yun, certificate. Yun, kaya sabi lang ni Girl Lalo, dapat chika lang siya na mag-enjoy lang muna siya na mag-enjoy. Kaya sabi ko, payo ko din na, basta mahalaga, mag-enjoy ka na mag-enjoy. Hindi mo kailangan magpag-relasyon basta-basta. Kasi nga, para sa kanya, pag nasaktan siya na sobra, kagaya din ng parents niya, nagkahiwalay. Naging dahil sa mga problema dati na yung dati nagkaroon din ng kasalanan sa nanay niya. Kaya naawa din siya sa nanay niya dati na hindi niya akala nangyari din sa kanya. Kaya para sa kanya, enjoy lang muna ang enjoy kasi life is life. Pag-relasyon ay napaka-easy talaga. Kahit ako madali ako pag-relasyon pero sa totoo lang wala pa akong asawa. Hindi kita ako makapag-asawa. Yun lang. Hindi lang ako kasi kinikaya ako eh. Alam mo, wala akong trabaho. Hindi magkikana lang muna tayo. Yun lang. Kaya napadaan lang ako sa'yo pag-chismis. Kaya tara na. Chika-chika lang tayo ulit. Tapos na ako mag-chismis sa iyo. Mainit-init na ngayon. Goodbye mga ka-tierba. Bye.